Yana, Po. pwede ba bigay kay Lolo Long? Okay po. Okay po. Sige, thank you. Mic test. May bulkan. Dito. Hello. Hello. Yun na. Yun na. On mo yung camera, Yana. Hello. Start na po tayo.
pwede nyo na po i-on ng yung mga camera. Tatandaan nyo pa ba yung 66 books? Baka nakalimutan nyo na, no? Try ko daw. Jeremiah, January, February, March. Hindi ko na. Wow, Ara Joyce, kita ko yun. Parang merong ayun ah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1-2 Kings. Joke lang, 1-2 Samuel. 1-2 Kings, 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Jeremiah, Isaiah, Lamentation, Daniel, joke lang, Ezekiel, Daniel, Jose, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1-2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1-2 Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1-2 Peter, 1-3 John, Jude, Revelation, Tobit, Alma, Mater. Alright, yan natatandaan pa pala. Okay, tatandaan niyo pa po ba? Sige, si Ara daw kasi may bago siyang ano. Sige, Ara Joyce, pakita mo yung pakita mo yung ano, yung malupit na Ara Joyce, pabaliktad naman. Joke lang. Sige, from Genesis. Bilisan mo lang 2 minutes, go. Okay po. Tatry ko po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Kings, ano ba? Hindi ko na alam. Ano yun? Ezra. Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadiah, Nahum, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Thessalonians, 1st, 2nd Timothy, Titus, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, First, second, third, ano ba yun? Jude, Revelation. Okay. Alright. See, I think dapat i-review natin yun, no, para hindi po natin makalimutan. So anyway, welcome po sa lahat. And today is Friday. So, this will be the last, no? I thought matatapos natin yung sa Babylonia, but
yesterday medyo na ano tayo sa chapter 29. Well, maganda po na ano natin, no? Ano tawag diyan? Napag-usapan natin, no, ng malaliman 'yon. So, ngayon magpapatuloy tayo sa verse 12. So, babasahin natin siya. Una is verse 12 hanggang verse, wait lang po. Na-divide ko na yung kanina eh. 12 hanggang 14 pala muna. Okay. Basahin natin 12 to 14. Sige, Yana, ikaw naman. 12 to 14. Okay po. Jeremiah chapter 29, verse 12 to 14. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Ako'y inyong matatagpuan, sabi ng Panginoon, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, at itutunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa, at sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan ko sa inyo tungo sa pagkabihag. Okay. So, pagpalain po at salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw po nakakaalam ng aming puso at isipan. Ikaw nakakaalam, Lord, kung ano po ang laman nito at ano mga bagay namin mga iniisip, mga bagay namin ninanais, mga bagay namin inaasam. Panginoon, kung ito man po ay nakakapag hinder or nagiging balakid sa aming focus, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita at pagbubulay-bulay ng iyong salita at pagsunod sa iyong salita. Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa ng lakas na ito'y mapagtagumpayan at maunawaan ng bawat isa na ang buhay dito sa mundo ay para po sa iyo, para po parangalan, lakaran ng katuwiran na iyon na pong ipinakita at inilahad sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Naway ito yung maging paalala sa bawat isa na hindi po dito sa mundong ito ang aming buhay. Hindi po ang pagiging busy, hindi po ang iisip-isip kung paano po namin ayusin namin pamumuhay dito sa mundo, sa mga pisikal at sa mga material na aming pangailangan. But Lord, bigyan mo po ang bawat isa ng katiwasayan sa pag-iisip at simpleng at payak na pagnanais na mamuhay lamang dito sa mundong ito para po sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, marami man po ang mga nangyayari, kailangan na mga bigyang pansin with regard sa aming pamilya, pag-aaral, pagtatrabaho. Lord, panalangin ko po ngayon na bigyan mo po ang bawat isa ng relax na mind, na ito'y focus lamang po sa iyo, Panginoon. Dingin mo po itong panalangin ko, Panginoon, at bigyan mo po ang bawat isa ng pag-unawa ng iyong salita. Salita mo na siyang patuloy na magbabago sa aming buhay, na hindi po pagkatapos nito parang wala lang. Sabi mo nga sa iyong salita, hindi kami mga tao na tumitingin sa salamin at pagkatapos ng ilang nakalipas na oras ay makakalimutan kung ano ang aming itsura. But kami po ang mga tao, dahil mga anak mo na buong nais at buong tiyaga na sinasaliksik, inaaral, nagiging malalim at may tamang pag-unawa sa iyong salita. At ito isa sa buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw ang head ng church na to, Panginoon, at tunay nga na ikaw po ang nagsiyasaayos sa lahat. Lord, ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, so ayun lang, napansin ko lang po recently kasi no, parang ewan ko lang kung sa akin lang ba to or sa bawat isa. Baka po masyado na po tayong nagiging clouded no, yung mind natin, pag-iisip natin or yung mga gawain natin, particularly sa mga bagay dito sa mundo. So, yun, may God give us the simplicity in our thinking, in our desires, in our minds, in our thoughts, na ang buhay natin ay ang salita niya lamang, ang kalooban niya lamang, at gawin iyon. So, I hope and pray no, na maging paalala yun sa bawat isa sa atin. So, I don't know, di ko man alam kung anong mga pinag-iisip nyo, pinagpaplano nyo, pinagagawa nyo sa araw na to or sa nakarang mga araw. But be reminded that we are sons and daughters of God and we are living in the kingdom of God. And so, dapat mamuhay lang tayo para sa Kanya. Hindi sa mga bagay na labas sa Kanyang kaharian. So, yun lamang po, no? Kumusta kayo? I hope okay po kayo. Pag sinabi po natin okay, ito po ay yung sa relasyon natin sa Panginoon. Okay? So, let's study the word. Bigyan natin ng focus, pansin lahat ng mga salita na ating babasahin at atin po itong isa puso at ating isa buhay. So, yun po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at naway maging tunay ito sa buhay ng bawat isa. Okay? Dahil ito'y church niya, no? Ito'y iglesia niya. Sa kanya to, so makikita sa atin ang pagkilos ng Panginoon. Makikita po yan sa atin. Okay? So, let's start. Verse 12. Sabi po dito sa verse 12, 13 at 14, at kayo'y tatawag sa akin at kayo lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. And then 13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. At ako'y inyong matatagpuan, sabi ng Panginoon. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng dako ng aking pinagtabuyan sa inyo. Kasi tandaan po ninyo, sila po ay nabihag sa Babylonia at maybe may na-scatter sa iba't ibang bansa. Kaya ito yung promise ni Lord, no? Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan ko sa inyo tungo sa pagkabihag. Okay. So kung babasahin po natin yung 12, 13 at 14. Ano po yung mapapansin ninyo sa mga words, no, or yung tono ng pagsasalita or paghahayag ng salita ng Panginoon dito? Tatanong ko lang po, okay, question and answer muna tayo for participation. Ito ba ay commandment? Ito ba ay utos? Or nagbibigay ang Panginoon ng kondisyon? Verse 12, 13, and 14. Sa mga nag-aaral po at nagbasa nito, I hope and pray na magtutulungan tayo no, to discuss para maaral natin at tayong lahat ay matuto. Okay? So, ayun po. Ito ba ay utos or ito ay pagbibigay ng kondisyon ng Panginoon? Twelve, 13, and 14. Pass your paper. Parang condition. Condition. Sige, bakit po, tita? Kasi dito sa verse 12, sabi niya dito, kung maganap na ito, kayo itatawag, lalapit at dadalangin sa akin at dirigin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako inyong matatagpuan. Parang lang ang Panginoon. Kung kayo susunod sa akin, at dito lang ako lang. Kumbaga, anumang oras ng kakailanganin niyo ako, dito lang ako. Okay, salamat po, Tita Susan. No? Ang sagot po ni Tita is cream silk.
Conditioner po siya. Condition. Ang sagot po ni Tita Susan. Okay, sige po. Sino po yung mag-a-agree kay Tita Susan? Punta po kayo sa kaliwa. Yung kala mo nasa classroom eh. No? Okay. Sino po yung mag-a-agree kay Tita Susan? So, pwede kayong magdagdag. I agree na condition. Kasi tulad nga rito sa 13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Then so sinabi na yun ng Panginoon. Okay. Kayong tatlo ba dyan, ma'am, is agree po kayo kay Tita Susan? Or may iba sa inyo? May naiba? Ikaw, Sai, ikaw, Dad. Same po ba? Same tayo? I mean, same po kayo kay Tita Susan. Sino pa po? Sino pa pong mag-agree? Or, ito na lang, sino po ang mag-disagree? I mean, sino yung ang sa kanya ay utos or declaration ng Panginoon? Sino po? Si Arshan nag-like. So, ibig sabihin, yung declaration ba ate, ay parang utos, no? Hindi condition. Yun ba yung sagot mo? Condition. Condition din. Okay. Condition. Sige. Sige, yung na lang, yung iba ang sagot. Yung parang sa kanya, declaration. Wala. Lahat po ba tayo, conditioner? Sure na po? Sure na kayo? Pwede rin kasing utos eh. Paano naging pwedeng utos, tita? Lilipat yan sila, tita. Hindi kasi yung parang sabi niya, kung magaganap ito, kayo'y tatawag lalapit. 'Di ba parang yung parang kasi dito din sa 14 parang gano'n din eh, parang may utos at saka condition kasi. Saang verse po, tita, yung sinabi mong kung kung mangyayari ito? Saang verse po yon yung sentence na kung mangyari ito? Kung maganap, 12. Maganap. Verse 12. Oo. Kung maganap ito. Sa version mo, tita? Sa version mo? Okay. Sa version ni tita, merong kung maganap ito. Kasi Magandang balita. Okay. Sige, okay lang po. Okay. Sige, thank you, tita. So, ayun na. Lumipat na po si Tita Susan. Lilipat na po ba kayo? both lang siya, parang pwedeng utos at saka Both si tita. condition. A and B si tita, A and B. Okay. Pero A or B lang tayo, A or B. Sige, baka mayroon pong yung iba. Hindi pa tayo mag-move on. Kundi sige, tanungin ko na lang. Ikaw, Jamie. Ganun din. Condition. Or, Okay. parang lang siya, yung kumbaga, tag dito, yung siya dun sa mga previous na ng Panginoon. Kumbaga dun talaga siya sa promise. Parang. So, condition siya. Okay, sige. Ikaw, Yana. Yanax. Si Julianax, ikaw. Hindi ko po sure kung condition or pero pag declaration kasi pag condition pag declaration kasi dinodeclare talaga nila kung anong gagawin niya. So, okay. Ayun, ganun. So, Hindi sa'yo? dinodeclare. Declaration. Sige, kaya na daw declaration. Kayo po, Lolo Myong, Lola Lita, sila Tito Bong, baka may po kayo. Okay lang po ba?
Utos. Okay, kay Tito Bong, utos daw, utos or declaration. Sige, thank you po, Tito Bong. Si Lola Lita, parang may sinasabi. Yun nga yung susundin siya sa gitna ng kagipita na gaganap sa kanila, lalapit at lalapit sa kanya at diringin siya ng tao sa puso nila. Ibig sabihin yung talagang dinibdib nila yung pagtawag dahil nga nasa kagitna sila ng kagipitan. Kaya sabi niya, tatawag kayo sa akin at kayo lalapit at diringgin ko kayo. Ibig sabihin nun, lumapit sa kanya, yung tao sa puso niya, yung nangyayaring kagipitan sa kanila, yung kaguluhan, yung pagkabihag, malalapit sa kanya. Okay. Sige po. Thank you, Lola. Daddy mo raw. Daddy daw. Oh, Sorry, Daddy. Sige, sige, Dad. Deklarasyon. Declaration daw. Bakit, Dad? Ang mga taong kanyang binuhay, yun talaga ang gagawin nyo na nila, no? Na tatawag at yan? Tatawag sa akin at lalapit sa dalangin. Okay, thank you, Dad. Sige, si Ara Joyce daw. Ako po, naririnig po ba ako? Yes, yes. Clear na clear po. Ano po, parang hindi ko po siya ma-define kung declaration or utos o ano ba siya. Kung ano man, hindi ko po alam. Pero para kasi siyang sa verse 11 po kasi parang, yung ano ba, yung parang promise sa kanila ng Panginoon na parang, parang, ayun nga, bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Tapos po parang sinundan niya yun na dahil doon, parang lalapit kayo sa akin, kumbaga parang worship nyo ako pa. Hindi ko lang po maano kung ano yung word na paano sa kanya, ganun. Okay, basta sigurado ko yung word na yun, nag-ending sa Sean, no? Sean ang ending na. Di lang na natin lang kung proclamation, declaration. Sige po. Lola Myong, sige Lola Myong, baka may masasabi ka po. Ano po sa tingin mo ito? Ito ba ay utos or kondisyon? Lola Myong, ikaw. Sige. Sa sa mahal tayo ng Diyos eh. Sa Jeremiah 36, sinabi ng Panginoon doon na tumawag ka sa akin at ako yung kikinig kayo. Tapos bibigyan kita ng mga mahalagang bagay na hindi mo maunawaan darating sa atin. Yun ang sinabi ng Panginoon. Malam tayo mahal ng Diyos eh. Wala mang pinag-iba sa atin. Ginagawa niya lahat na tayo mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga propeta niya na talagang niloob niya na tayo ay pumalik sa Kanya. Yun lang. Okay, salamat Lolo Myong. So kay Lolo Myong naman, ito'y pagpapakita ng pag-ibig, no, ng Panginoon. So which is I agree, ito'y pagpapakita po ng pag-ibig ng Panginoon. Okay, so sagutin na po natin ang tanong. Para po masagot natin at maintindihan natin, tingnan po natin yung mga previous na verses, no? So siguro magsisimula ako sa verse 10. Tingnan natin yung verse 10. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. So parang sinasabi po dito na pag naganap na yung 70 years, ito na yung mangyayari. So kumbaga, dinideclare ni Lord yung mga mangyayari. So anong kabilang doon? Dadalawin ko kayo, tutuparin ko ang aking pangako, ibabalik ko kayo sa dakong ito. Tapos, meron pa siyang dinagdag, sapagkat nalalaman ko, ibig sabihin, alam ng Panginoon ang kanyang panukala para sa inyo. Pag sinabi nating pakunala, panukala, it means the plan ng Panginoon. Pag sinabi po nating plan, it is fixed, no? Kumbaga, yun at yun ang mangyayari. And then, he continues, at, okay? At, ibig sabihin, ito po ay part ng ng mangyayari kapag naganap na ang 70 taon. Naintindihan niyo po yan? Part ito na mangyayari ng 70 taon ng na sila ay tatawag sa Panginoon at sila ay lalapit sa dalangin, lalapit at dadalangin sa Kanya at diringgin sila ng Panginoon
at hahanapin nila ang Panginoon at matatagpuan nila ang Panginoon dahil or kapag hahanapin nila ang Panginoon ng kanilang buong puso at ibabalik ng Panginoon lahat ng mga nawala sa kanila. So ang sagot po doon is it is a declaration of God. Okay? Hindi po siya kondisyon na sige kapag nasa sa inyo, okay? Dito po natin makikita yung sovereign providence ng Panginoon sa mga buhay natin. At nabanggit po ni Daddy kanina na kapag ang mga niligtas ng Diyos, magiging totoo talaga ito sa buhay nila. At ano po yun? Part po yun ng ating puso na ano? Anong puso iyon? Puso na tatawag sa Panginoon, puso na lalapit sa Panginoon, puso na dadalangin sa Panginoon, at puso na hahanapin ang Panginoon ng buong puso. Okay? Yun po ang mga patunay, no, ng pagliligtas ng Panginoon. Okay? So, napaka-amazing po, no, ni Lord na itong sinasabi niya. Kumbaga ito pong isipin niyo lagi, no, lahat po ng sinabi na sa Biblia, lahat ng mga binabasa natin, lahat po ng iyon ay naiplano na, nailatag na noong una pa. Okay? So, ganito po ang imagery natin. Hindi po tayo yung parang nasa palabas, ay hindi po tayo parang nasa video game. Okay? 'Di ba sa video game, hindi natin alam anong magiging ending. But depende siya sa kung paano maglaro, 'di ba? 'Di ba ganyan sa video game? So pwede ka umabot ng level 10 kung maganda yung mga desisyon mo, mga tactics mo. Pero alam niyo po ba, tayo po ay nasa isang story. Pag sinabi nating story, nakasulat na ang simula at nakasulat na din ang ending. Okay? Ang katapusan. So ibig sabihin, everything na nangyayari ay tapos na, nailatag na, ano tawag dyan? Isinasa katuparan na lang. Naintindihan niya po yon? Isinasa katuparan na lang. Okay? So, ito po ay declaration ng Panginoon. Pero, makikita niyo dito yung amazing grace ni Lord. Bakit? Kasi sa plano niya, sa plano na inilatag ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng kakayanan. No? Binigyan niya po tayo ng kakayanan upang mangyari or mag-participate po tayo sa kung ano man ang kanyang itinalaga na po. Okay? So ano po yung ibig kong sabihin? So binigyan niya tayo ng bagong puso, puso na nagnanais, no? Puso na nakikinig, puso na sumusunod, at puso na nagpapasakop sa kanya. Kaya nangyayari po yun. Okay? So again, it is by the grace of God. So sana maintindihan po ninyo na hindi po tayo robot. Hindi po ibig sabihin ng robot tayo na pinogram ni Lord. Again, ulit-ulitin natin to. Hindi po yun nakaprogram. Lahat po ng iyon ay desisyon natin. Okay? Lahat po ng iyon, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pagsali nyo sa Bible study, yung pagnanais ninyo na talikuran ng mga bagay na hindi dapat sa mata ng Panginoon, yun po ay desisyon natin. Kaya lang, lagi nyo pong tandaan, by the amazing and sovereign and glorious grace ng Panginoon, binuhay niya tayo, binigyan tayo ng bagong puso, kung kaya't nagkaroon tayo ng ganong pagnanais. Kasi kung hindi tayo pinagkalooban ng awa, ng pag-ibig ng Diyos, patuloy lang tayo sa ating makasarili, makamundo, may sa demonyo na pamumuhay, na namumuhay para lang sa sarili, namumuhay para sa mga pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, namumuhay para sa karangyaan, namumuhay para sa, alam niyo yon, sa mundong ito. Kung hindi tayo binuhay ng Panginoon. And we deserve
na tayo po ay mapunta sa impyerno at matanggap lahat ng kanyang galit. Kaya lang, hindi kaya lang, but by the grace of God, no? Salamat sa Panginoon, kinaawaan niya tayo. Kaya tayo niligtas niya at pinagkalooban tayo ng bagong espiritu, tayo'y binuhay niyang muli. Tayo ay naging born again. So dito niyo po yun makikita rin sa 12, 13, and 14. No? Grabe ang Panginoon. Yun at yun ay mangyayari dahil yun ay gawa ng Panginoon. So tayo din, sa atin din po ng mga niligtas ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang topic po natin for this Sunday, magsisimula na po tayo sa bagong libro. Doon na po tayo sa mga gawa or acts. And na-amaze lang ako na to know at pinahayag ng Panginoon by His grace na siya ang talagang gumagawa ng iglesia niya. Siya ang nagpapatibay, siya ang naglalagay, siya ang nagpoprotekta ng iglesia. Walang tao, walang sino man. Okay? Hindi yon kay Paul. Okay, pero sa Sunday na yon. Anyway, so si Lord ang kumikilo sa buhay natin. Si Lord ang nagpapatibay sa atin bilang kasama sa kanyang iglesia. Di ba? So, clear na po ba tayo sa 12, 13, and 14? Okay na po ba tayo? Okay. Alright. Sana nakikinig po kayong lahat. Okay? So, punta tayo sa verse 15 hanggang sa... Wait lang. Dito tayo kay... Okay. 15 hanggang 20. Sige, Juliana. Sapagkat inyong sinabi, ang Panginoon ay nagbangon para sa amin ng mga propeta sa Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari na nakaluklok sa trono ni David at tungkol sa lahat ng taong bayan na nakatira sa lungsod na ito. Ang inyong mga kapatid na hindi nagsilabas na kasama nyo sa pagkabihat. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, pararatingin ko sa kanila ang tabak, ang taggutom at salot, at gagawin ko silang parang masasamang igos na hindi makain dahil sa kabulukan. Hahabulin ko sila ng tabak, taggutom at ng salot, at gagawin ko silang kakutsaan sa lahat ng kaharian sa lupa, upang maging isang sumpa at katatakutan, panunuya at kahihiyan sa gitna ng lahat ng mga bansa na aking pinagtabuyan sa kanila. Sapagkat hindi nila pinakinggan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon, na ako'y maagang bumangon, na isinugo sa inyo sa pamamagitan ng mga lingkod kong mga propeta, ngunit ayaw niyong makinig, sabi ng Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na mga bihag na aking itinaboy sa Babylonia mula sa Jerusalem. Okay, salamat po Ate Yana. No? Okay, so ngayon naman, naiba na po yung audience. No? Hanggang 19 lang pala dapat, sorry. Iba pala yung 20. Alright, so 15 to 19. So tanong ko po, sino po ang audience? Sino ngayon na ang kinakausap dito sa 15 to 19? Sino na po? Isa-isahin po ninyo yung pangalan. Sino na po? Sino na yung mga tinutukoy dito? I mean, para kanino na po ito? Kasi kanina sa 12 to 14, para dun sa mga ililigtas, no? Or iniligtas ng Panginoon, no? Ibinalik, ibabalik. So ngayon naman, itong part na to, 15 to 19, sino na to sila? Para kanina na po. Actually, nabasa na kanina, nandun na yung sagot eh. Gusto ko lang po kayo marinig. Kinapuotan. Mga kinapuotan ng Panginoon. Okay, mga kinapuotan no, ng Panginoon. So, tama po yung sagot ni Lola Lita, yung mga kinapuotan. Bakit ba napuot ang Panginoon sa kanila? Yan, sige.
Another tanong para sa inyo, bakit napuot ang Panginoon sa kanila? Bakit nagalit si Lord sa kanila? Ano po yung dahilan? Ano po yung dahilan? Sige, sagot po kayo. Salita ng Panginoon, tsaka yung mga ginawa nilang mga templo ba nung hindi ang ano, yung mga hindi sila nakikinig sa salita ng Panginoon. Para sumusuway sila. Sinuway nila. Yes, tama po yung sagot ni Lola Lita, no? Hindi sila sumunod sa salita ng Panginoon. So another tanong po, ano yung bagay na hindi nila sinunod? Specifically sa 15 to 19. Ano po yun? Ano yung bagay na hindi po nila sinunod? Kasi marami, di ba? Pwedeng hindi nila sinunod na huwag kainin yung apple or dito ano po yun? Ano po yung hindi nila sinunod? Sige po, sino pong sasagot? Try lang. Ano yung tanong ulit? Yung tanong po tita, saan po nakatira si Hindi, joke lang. Ano po yung hindi nila sinunod? Ayan. Kasi tama po yung sagot ni Lola Lita eh. Napot ang Panginoon kasi hindi sila sumunod sa salita ng Panginoon. Anong salita yun? I mean, ano yung utos na hindi po nila sinagot? Ay, sinunod. Ayun ba yung ano? Ay, mga kapatid na hindi lang silabas na kasama sa pagkabihag. Okay, ayan. Ngayon, nag-uuna na kayo. Okay. So, sino po mag-a-agree sa sagot nila, Daddy? Ayan. Raise nyo na lang yung hands. Sino yung mag-a-agree? Si Jamie. Sino pa? Si Ara Joyce. Si Arshan. Si Tita Susan, para may sinasabi po. Ano yung sagot mo, Sai? Nasa Bulacan daw po. Sagot mo, Sai. Yung nasa verse 16 po, yung mga, ang inyong mga kapatid na hindi nagsilabas na kasama ninyo sa pagkabihag. Okay. Ibig sabihin, si Tita Susan yun daw, agree din daw po. Okay. So yes, actually ang sagot po ay, hindi po sila sumunod sa Panginoon na magpabihag, no, sa Babylonia. Okay? So yun, naintindihan niyo naman. Okay. So, ngayon, actually, kung matatandaan po ninyo, itong verse 17, I think kahapon or 2 days ago, nabanggit na po ito, no? Na yung mga hindi magpapasakop, ito talaga, same words. Pararatingin sa kanilang tabak, tagutom at salot at gagawin silang parang masamang igos na hindi makain dahil sa kabulukan. So, nabanggit po yan. Makikita po ninyo na totoo talaga ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi, no? Na kapag may sinabi siyang kapag hindi kayo sumunod dito, ito mangyayari sa inyo. Yun at yun po talaga ang mangyayari, no? So sana ito po ay maging babala at paalala sa bawat isa sa atin. Hindi ko man po kayo nakikita pero alam ko naman po siguro na nandun talaga yung mga challenge or yung sarili nating mga temptasyon, no? Yung mga temptasyon na ating pong nararamdaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Meron po talagang mga bagay na nangyayari na parang nagtutulak sa atin na gumawa ng kasalanan. So, lagi po nating tandaan, no, na lagi po talagang merong kalakip na disiplina para sa atin. Disiplina na po ang ginagamit ko, no, sa mga ganong bagay. So, sana po lagi nating yung sabi nga ni Lola Lita kanina, hindi kasi sila nakinig. Hindi kasi sila nakinig, no, sa salita ng Panginoon. At alam niyo po ba, sa simula pa lang, sa panahon pa ni Adam, nagkasala si Adam kasi hindi siya nakinig, no? Hindi niya binigyang pansin ang instruction ni Lord na pangalagaan mo at
pangawis, ano yan? Pangasiwaan mo, no, ang lahat, no? Binigyan kita ng otoridad sa lahat. So, 'yon, makinig po tayo ng salita ng Panginoon. At 'yon, sana po nag-aaral po kayo ng salita ng Panginoon at binabago niyo po yung pag-iisip ninyo. Dahil pag binago po natin ang pag-iisip natin, doon din po magre-resulta ang pagbabago ng ating sarili. Hindi ko po sinasabi na hindi ang Panginoon nagbabago sa atin. Kaya lang, ang pamamaraan ng Panginoon upang tayo ay baguhin ay sa pamagitan ng kanyang salita na nagbabago ng ating mga isipan, na nagre-resulta sa pagbabago ng ating pamumuhay at mga gawi. No? Kaya po, lagi niyo pong baguhin ang inyong pag-iisip sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Ako, share ko lang sa inyo, marami talagang bagay sa mind ko na iniisip ko na gusto kong gawin to, ito ang ganito, ganyan. Pero I always remind myself, no? Nasa mind talaga ang battle, no? Nasa mind po talaga ang battle. Yes, merong parte po ang puso. Pero lagi nating tandaan, heart is deceptive, no? Sa Proverbs, mapanlin lang ang puso. So, kaya lagi tayong makinig sa salita ng Panginoon sa pamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan. Okay? Kaya nga po ang prayer ko po talaga kanina, kung marami pong mga iniisip ang bawat isa, marami mga plano, marami mga kailangan gawin, marami mga deadlines na kailangan i-meet, may kailangan mga bayarin na dapat bayaran, or kung ano pa man dyan na iniisip natin, lagi na siyang, alam niyo po yun, na-experience niyo po ba yung parang natutulala ka na lang, iniisip mo, kasi nag-ano talaga sa mind mo eh, to the point na yung pag-aaral mo ng salita, hindi mo talaga ma-feel or hindi mo alam mo yun, hindi nagsisink in yung word ni Lord. Bakit? Kasi yung mind natin is punong-puno ng mga bagay na yun. No? So, let us always pray. No? And ano talaga siya, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon at pag-surrender sa Panginoon ng mga bagay na kailangan mong, alam mo yon, yun, yung mga concerns mo sa buhay and plus the temptations ng mga sarili mong pagnanasa. So, ayun, let us always ask the Lord na i-clear, no? Clear ang ating minds from that para po mas makapag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. Okay, one thing also na mapapansin natin dito sa binasa natin sa 15 hanggang 19. 'Di ba? Tinanong ko po kayo, sino po to sila? Sino po yung mga binabanggit dito? And sagot ni Lola Lita, yung mga kinapuutan ng Panginoon. Kung matatandaan niyo po sa 12 to, or kahit nga verse 10 simula verse 10, no? Verse 10 hanggang sa verse 14, sila po yung mga kinahabagan. Tama? Natatandaan niyo po, sila mga kinahabagan ng Panginoon. Ngayon naman, 15 to 19, sila po yung mga kinapuutan. Bakit? Hindi sila nakinig sa salita ng Panginoon. So makikita niyo po dito yung dalawang klase ng tao. And ito rin po ang pagpapakita, the same until now, yung mga iniligtas at mga kinapuutan. Now, kung makikita niyo po sa 15 hanggang 19, hindi po naging unfair si God. Ano po? Bakit po? Binigay lang ng Panginoon ang karapat-dapat sa kanila. Binigay ng Panginoon yung justice. Why? Hindi sila nakinig. Hindi sila nasumunod sa Panginoon. Kaya, nararapat lamang na sila po ay parusahan ng Panginoon. Intindihan niyo po yon? Pero yung una, yung sa 10 to 14, sila yung kinahabagan. Okay? Sila yung kinahabagan. Wala pong nakatanggap ng injustice. Okay? Wala pong nakatanggap ng injustice sa dalawang klase ng tao. Pero, yung isa nakatanggap ng justice, yung isa nakatanggap naman ng habag at awa ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Okay, makikita rin natin dito sa binabasa natin ngayon, yung dalawang klase ng tao. Okay? So, wala pong unfair na nangyari dito. It's just that natanggap lang nila yung justice, which is parusahan sila dahil sa kasalanang ginawa nila. And the other part,
the other kind of people, sila po yung nakatanggap ng awa, mercy, grasya ng Panginoon. Okay? So yun din po ang makikita natin dito sa 15 hanggang 19. So okay, patuloy tayo sa 20 hanggang sa 23. Okay, yan na. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na mga bihag na aking itinaboy sa Babylonia mula sa Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel tungkol kay Ahab na anak ni Colias at tungkol kay Zedekias na anak ni Masayas, na nagpapahayag ng kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan. Ibibigay ko sila sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kanyang papatayin sila sa inyong harapan. Dahil sa kanila, ang sumpang ito ay gagamitin ng lahat ng bihag sa Juda na nasa Babylonia. Gawin ka nawa ng Panginoon na gaya ni Zedekias at ni Ahab na inihaw sa apoy ng hari ng Babylonia. Sapagkat gumawa sila ng kahangalan sa Israel at sila'y nangalon niya sa mga asawa ng kanilang mga kapwa at pumigas ng mga salita ng kasinungalingan sa aking pangalan na hindi ko inutos sa kanila. Ako ang nakakaalam at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Kay Shemaya na taga... Okay, sorry. Hanggang 23 lang pala yan. Okay. Ano ba yung sinabi ko? 23, di ba? Okay, sige po. So ngayon may nabanggit ng pangalan. We will try to finish chapter 29 po, no. May nabanggit po dito na pangalan mula sa 20. So sabi dito, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat ng mga bihag na aking itinaboy sa Babylonia mula sa Jerusalem. So again, bumalik siya dun sa mga nagpabihag, no? And may nabanggit na pangalan dito si Zedekias, kay Ahab, kay Zedekias, no? May dalawang tao at wala na po tayong ibang reference tungkol dito sa dalawang taong ito. Dito lang po sila nabanggit. Pero very clear naman po yung ginawa nila. Ano pong ginawa nila? Sila ay nagpahayag ng kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. Okay? At ano yung judgment sa kanila? Sila po ibibigay sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kanyang papatayin sila sa inyong harapan. So paano sila papatayin? Para silang iihawin sila, no, sa apoy ng hari ng Babylonia. Well, kung matatanong niyo po, ano yun? Anong apoy? Nilelechon sila? Ano ba? Okay? Kung mababasa niyo po yung libro ni Daniel, meron po talaga doon yung parang malaking pugon, no, na burning surface, furnace na napakainit po talaga. So doon din po pinatay yung dalawang taong ito. So okay, tapos ano pa yung parang judgment sa kanila? So magiging po sila, no, sumpa na kumbaga kapag merong sila, kumbaga yung mga tao kapag meron silang kinakagalitan na tao, parang ganito yung gagawin. Ito na yung masasabi nila, no, gawin karawan ng Panginoon na gaya ni Zedekias at ni Ahab. So magiging po sila, no, sumpa sa mga bibig, no, ng mga Israelita. So ano pa yung mga ginawa nila? Gumawa sila ng kahangalan sa Israel. Sila'y nangalunya sa mga asawa ng kanilang mga kapwa. So bumigkas sila ng mga salita na kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. And gusto ko lang po bigyan pansin ninyo itong last part. Ako ang nakakaalam at ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Well, yes, this is for the both of them, but this is for all of us as well. Lagi niyo pong tandaan na ang Panginoon ang nakakaalam at ang Panginoon ang saksi. No? Ano po yun? Ano pong ibig sabihin nun? Ano po yun para sa atin? Pwede man po tayong magtago. Pwede man po nating itago. Lahat ng mga karumal-dumal or mga kasinungalingan or mga pagpapakitang tao or mga kasalanan na ini-enjoy natin, na ginagawa natin sa kadiliman, sa kasinungalingan, sa mga tagong lugar or in short sa mga cellphone, sa mga social media, or hindi natin alam, no? Basta mga tagong lugar, no? Yung mga ginagawa natin. Lagi po nating tandaan na ang Panginoon ang nakakaalam at siya ang saksi ng lahat. Nakikita niya po lahat, no?
Kitang-kita niya yan. Plain white, no? Plain po yan sa kanyang mata. Alam niya kung sino po ang may tinatago. Alam niya kung sino po ang gumagawa ng kasalanan kahit hindi siya nakikita ng mga kapatid. Kahit hindi siya nakikita ng kanyang pamilya. So, be reminded of this, no, mga kapatid. Wala pong maitatago sa Panginoon. Lahat yan maibubunyag. Okay? So, ayun. No? Hindi ko alam kung ano po to para sa inyo, pero lagi niyo pong tandaan, you can hide, no? You can hide. Pwede kang manloko, pwede kang magmaskara sa harap ng mga kapatid, pero it will never be hidden before the eyes of the living God. No? Yun ay kitang-kita lahat. Okay? So, this is one example na paparusahan ng Panginoon, no? Dahil sa, siguro akala nila, isa sa mga bagay na mapapansin natin dito, bakit ang huling sentence, ito yung sinabi, ako ang nakakalamat, ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Kasi, sabi sa commentary, one of the possible reason is, itong dalawang nabanggit na to, akala daw nila, hindi naman tayo makikita ng Panginoon, no? Hindi naman tayo, kumbaga parang ganun ba? Kaya naggawa sila ng mga bagay na yun, no? Pero, tinoldokan ng Panginoon na siyang nakakalam ng lahat at siyang saksi ng lahat. Okay? So, last na, 24. Okay, ano na ba ta? 28 na? Sige, siguro pagpapatuloy na lang natin next week, no? Kasi wala na rin tayong time. So, magtatapos po tayo sa verse 23. So, magpapatuloy po tayo sa 24 next week. Okay? So, yun po. Sana naging paalala po yun sa bawat isa. Baguhin po natin ang ating pag-iisip. No? Tayo, sabi nga no, ni Pablo sa mga taga-Roma na baguhin ninyo ang inyong mga pamumuhay sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isipan. So, lagi po nating tandaan, no, ang niligtas ng Panginoon, lagi yan tatawag sa Panginoon, mananalangin, hahanapin ang Panginoon ng kanilang buong puso, no? Hindi yan magtatago, no? Alam ng isang iniligtas ng Panginoon na hubot-hubad siya sa harapan ng Panginoon. Walang matatago. So, mamuhay tayo, no, na may integridad na pamumuhay, no? Integrity. Kasi ang integrity po, ibig sabihin nun, pagiging tapat, no? Pagiging honest, pagiging totoo. Yon, pagiging totoo sa Panginoon. Kasi once hindi tayo naging totoo, makakapagsinungaling talaga tayo at kumbaga, mamumuhay tayo sa pagkukunwari, no? So, yun lang po. Paalala, hanapin niyo po ang Panginoon ng buong puso, no? Seek the Lord with all your heart. Clear your minds, no? Pagbulay-bulayan niyo po yung ngayon na napag-usapan natin, no? Tanong, no? Ano ba, paano mo ba ginugugol yung oras mo? No? Sa amin po ng mga yung mga core team, share ko lang po sandali. Meron po akong pinagawa sa kanila, meron po kaming app, no, na ginagamit sa mobile phone namin na natatrack namin yung mga ginagawa namin. So, saan namin ginugugol yung mga oras namin. So, makikita mo talaga, no, na may oras naman talaga ang bawat isa. May oras talaga, no? So, ayun po, paalala ko lang po sa inyo, kumusta yung oras mo? Saan mo ginagamit yung oras mo? No? Seek the Lord. Okay? Sige po, doon lang po tayo magtatapos. Bukas po, 7 p.m., night of Psalms, Hymns, and Prayers po tayo. So, salamat po sa mga nakasali. Close na po natin. Ako na lang po din muna. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at pagpapaalala sa amin. Tunay nga, Lord, na ang iyong mga iniligtas
ay tatawag sa iyo at hahanapin ka ng buong puso. At maraming salamat sa iyong pangako na kami po ay iyong diringgin. Ikaw po ay aming mahanap, ikaw po ay aming makikilala at ipapahayag mo ang lahat, Panginoon. Wala ka pong itatago, bagkus lahat ay magiging magkakaroon ng pag-unawa ang bawat isa. Panginoon, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa na hindi po malinlang sa sariling pagnanasa, mga offer ng demonyo at mga pagnanasa na nandito sa mundong ito. Bagkus patuloy naming bibigyan pansin at ang aming mga puso ay hilig namin sa pag-aaral, pag-unawa ng iyong salita namin tong ipapamuhay, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang kumikilos sa buhay ng bawat isa, dahil ikaw ang head ng church na to, ng iglesia na to, dahil ito ay sa iyo, Panginoon. At tunay nga na iyong dinaragdag, tunay nga na iyong pinoprotektahan ang bawat isa na nasa iglesia mo, Panginoon. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kay mga tatay, nanay, may Bible study po kayo, no? 7:30. Okay, salamat po. Tita Susan, punta ka na lang dito. Okay, bye-bye po. God bless. Thank you. Bye. Bye, Zoe.